Dumating na ang araw ng paniningil ng alkalde sa pagdadala ni Nato kay Maria Labo sa bayan. Hindi handa ang tatlo sa mga mangyayari, ngunit may naisip si Nato na gawin bago sumapit ang gabi na kanyang kinatatakutan. Nang mag-usap na nga sila ng alkalde at labag sa loob na pumayag si Nato, agad siyang humingi ng paumanhin sa dalaga. Bago pa sa pilitang dalhin si Maria Labo sa loob ng tahanan ng mayor ng bayan, ay humingi ng sandali si Nato sa mga gwardya para kausapin ang dalaga. Pumunta sila sa isang gilid na hindi masyadong malapit o malayo sa mga nakamasid, at nang masiguradong hindi nakatingin ang mga gwardya, iniabot ni Nato ang isang luma at maliit na boteng kulay itim. Kasya ito sa laylayan ng panloob na salawal ni Maria Labo. Mariing sinabi ni Nato na ihalo ito sa inumin na iaalok sa kanya ng alkalde. Siya ang nararapat na magsalin ng inuming ito upang mailagay niya ang laman ng maliit na bote sa palihim na paraan lamang. Pag nainom niya ito, siya ay makakatulog ng mahimbing at walang maaalala sa nangyari paggising kinabukasan. Ito ang pagkakataon ni Maria na tumakas at siya ay susunduin nila Nato sa likod ng bahay ng alkalde. Naguguluhan man ang dalaga kung bakit niya ito dapat gawin, wala na siyang nagawa. Magtatanong pa sana si Maria nang tawagin na ng mga tauhan ng kanilang atensyon. Kahit na may pag-aalinlangan, nagtiwala si Maria Labo kay Nato at Isabel. Isinantabi niya muna ang takot at hinayaan ang sarili na maging mortal sa pagkakataong ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, papalapit na ng papalapit ang bahay ng alkalde. Pinipilit bagalan ni Maria Labo ang bawat hakbang upang kahit papaano ay makapag-isip siya ng maayos. Habang naglalakad, napaisip siya sa mga sinabi ni Nato. Parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Mayroong hindi tama sa ikinikilos ng mga magkapatid. At kahit sinasabi ni Maria na mali ang kanyang pakiramdam, alam niyang kailangan niya pa rin bantayan ang kilos ng dalawa kahit napamahal na siya sa mga ito. Nang makarating sila sa kanilang pinaroroonan, bumungad sa kanya ang naglalakihang mga pintuan na humaharang sa bakod ng bahay ng mayor. Sinabihan siyang pumasok sa pinto at sumama sa mga katulong dahil bawal na sila sumunod sa loob. Ginawa naman niya ang sinabi ng mga tauhan at nang makarating na nga sila sa loob ng kwarto ng alkalde ay sinarang niya ang pinto. Tumawa ng napakalakas ng lalaki, ngunit kahit na ganun pa man, ay tila ba wala siyang maramdamang panganib mula rito. Nagpatuloy ang alkalde sa paghalik, paghimas at pag-aliw sa kanyang sarili gamit ang katawan ni Maria Labo. Dito na niya inalok ang lalaki ng inumin at agad-agad namang pumayag. Tumayo siya sa kama at tumungo papuntang lamesa kung saan nakalagay ang isang mamahaling alak. Ibinuhos niya ang laman nito sa 2 baso at sa isang baso naman ang gamot na ibinigay ni Nato. Tumalikod siya at nakangiti siyang bumalik sa kama ng alkalde, hawak ang 2 baso. Ibinigay niya ang isa at sabay silang uminom ng alak habang nakatitig siya sa lalaki. Makalipas ng ilang minuto, walang nangyari. Nagpatuloy ang paghihimas na ginagawa ng lalaki kay Maria Labo habang lumilipas ang bawat segundo. Maya-maya pa
Nakaramdam ng pagkahilo at paghihina si Maria Labo. Nagtataka naman siyang tiningnan ng lalaki. Tila minasama nito ang pagsasawalang bahala ni Maria sa kanyang mga halik. Sinampal niya ng malakas ang babae, ngunit walang epekto ito kay Maria Labo. Kahit na nahihilo at nandidilim ang kanyang paningin, naaninag niya ang pagpasok ng isang figura sa loob ng kwarto. Walang ideya ang alkalde sa darating na trahedya sa kanya. Unti-unting lumalapit ang lalaking nakasuot ng nakakatakot na maskara habang pinipilit sumenyas ni Maria Labo sa darating na unos. Itinuro niya ang likod ng lalaki at nang lumingon ito sa kanyang likuran, tumambad sa harapan ni Maria Labo ang walang buhay na katawan ng mayor na nakadapa ngayon sa sahig. Napunta naman ang kanyang atensyon sa mamamatay tao habang ito ay humahalakhak ng napakalakas. Pamilyar ang boses sa tawa nito. Tila ba nalungkot ang kanyang puso nang maalala kung kanino nagmumula ang tawang iyon na dati ay nakakataba ng kanyang puso sa tuwing maririnig ito. Ngunit ngayon ay punong-puno na ng kasakiman at kadiliman. Dahil nalaman naman ni Maria Labo ang kanyang katauhan, ay minabuti niya na ring alisin ang maskara at itim na suot. Nakita ni Maria ang pamilyar na mukha ng dalaga, ngunit ngayon ay tila ba mayroong kakaiba na rito. Wala na ang dating mukha na kanyang kinagigiliwan sa tuwing nagkikwento ito sa kanya at nagbabahagi ng kanyang karanasan. Dito niya na rin naisip ang isa sa mga kinatatakutan niya. Kinumpirma naman ito ni Isabel nang sabihin niyang tama ang iniisip ng dalaga. Si Nato ay kasama sa masamang plano ng magkapatid. Silang dalawa, kabilang ang ilang mamamayan ng bayan na tinutuluyan nila ngayon, ay mayroong iisang layunin. Iyon ay wasakin lahat ng mga mortal na nilalang at pagharian ang buong mundo. Lumapit si Isabel sa kanya habang tinitingnan niya ang mga mata ng dalaga. Tila ba minumulto si Maria ng sariling nakaraan dahil pamilyar sa kanya ang itim na mga matang nakita niya ngayon sa mata ni Isabel. Isa siyang itim na mangkukulam. At marahil, noong nagkaroon ng alitan si Maria Labo at mga mangkukulam noon, ay kabilang sila Isabel sa kanyang napatumba. Hindi na rin nabigyan ng pagkakataon si Maria Labo na isipin pa ang katauhan ng magkapatid nang bigkasin ni Isabel ang isang mahikang tuluyang nagpawala ng malay sa dalaga. Hindi alam ni Maria kung ilang minuto, oras o maaaring araw na ang lumipas nang simula niyang mapainggan ang boses ng mga tao na parabang nag-uusap sa kanyang paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi kinaya ng kanyang mga mata ang liwanag na sobrang nakakasilaw. Ramdam niya rin ang pagod sa kanyang katawan na animoy siya ay matagal nang pumanaw at nabuhay lamang muli. Narinig niya ang boses ni Nato. Hindi niya alam kung galit, lungkot o pagkadismaya ang kanyang mararamdaman nang una niya mapainggan ang boses nito. Pinilit niyang pakinggan ang sinasabi ng lalaki. Nagulat daw siya at hindi niya inaasahang mabubuhay pa ang dalaga dahil ang kanyang ininom ay laso na kayang pumatay ng isang nilalang kahit ito pa ay isang aswang o mangkukulam. Na sana ay hindi naging mabait ang dalaga at ipiniinom na lamang niya ito sa alkalde. E di sana ay wala siya sa posisyon niya ngayon. Balak nilang ibuntong ang sisi kay Maria upang siya ang kamuhian ng mga tao at wala na sanang hadlang sa pamumuno ng kanilang grupo. Ngunit dahil sa kabutihan ni Maria ay mag-iiba ang takbo ng plano nilang mangkukulam. Oo, tama, mangkukulam ang magkapatid. Kasama nila ang iilang mangkukulam na naganyong mamamayan at ang nais nila ay pagpatuloy ang gawain ng mga dating nakalaban ni Maria sa bayan na kinalalagyan niya ngayon. Bagamat walang lakas,
Tumatakbo na sa isip ni Maria kung ano ang kanyang sunod na gagawin. Hindi maaaring mamatay na lamang siya sa hawla na kinalalagyan niya ngayon, lalo na napupuno ng pagkamuhit pagkalungkot ang kanyang damdamin dahil sa ginawang pagtatraidor ng magkapatid sa kanya. Kinakailangan niya lamang magpahinga ng kaunting oras at pakinggan ang kanyang kapaligiran. Alam niyang kung ano-anong itim na mahikan na ang ipinatong sa kanya ng mga mangkukulam, pero kailangan niyang gumawa ng paraan upang makatakas. Habang nagmumuni-muni siya, isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan, at iyon ay balikan ang kanyang nakaraan. Hindi na niya maaari pang gambalain sila Diego at maging si Alejandro dahil ayaw na niyang madamay pa ang mga ito. Hanggang sa maalala niya ang isa pang nilalang na maaaring makatulong sa kanya. Beelzebub.